Welcome to our online Bible study. Pagpalain nawa kayo ng Diyos saang mangdako kayo ng mundo naruroon. Ako pa si Pastor Erwin B. Dab-Anden, patuloy na nagsisikap na ihatid sa inyo ang salita ng Diyos. Ang topic natin ngayon ay pinamagatan kong, ang apoy na hindi nakapatay. Makatulong nawa ito sa lalo pang paglalim ng ating pananampalataya. Nakahanda na ang apoy nang dumating ako sa pribadong compound ng aking pamilya sa Riyadh. Nakikita ko ang mga manggagawa na gumagawa ng malaking hukay ng apoy sa gitna ng bakuran. Nagpapatong sila ng kahoy at binubuhusan ito ng madaling magliyab na likido. Ang matapang na amoy ng gasolina na humahalo sa init ng disyerto ay nagpapasuka sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay habang ako ay inilalabas mula sa itim na SUV ng dalawang gwardya ng aking ama. Mahigpit ang kanilang hawak sa aking mga braso. Alam ko kung ano ang naghihintay sa akin. Nahuli ako na may hawak na ipinagbabawal na aklat, ang Biblia. At sa aming pamilya, ayon sa aming interpretasyon ng batas ng Islam, iisa lamang ang parusa sa pagtalikod sa relihiyon, kamatayan sa pamamagitan ng apoy. Ang pangalan ko ay Amira bint Abdullah Al-Saud. Ako ay 30 taong gulang. Ako ay, o marahil noon ay, isang prinsesa ng maharlikang pamilya ng Saudi Arabia, isang malayong kamag-anak ng hari mismo. Ipinanganak ako sa Riyadh noong 1994, ang bunsong anak na babae ni Prince Abdullah Al Saud, isa sa pinakamayaman at pinakakonserbatibong miyembro ng aming malawak na pamilya ng hari. Kontrolado ng aking ama ang mga negosyo sa langis na nagkakahalaga ng bilyong dolyar at may napakalaking impluwensya sa pinakamatitigas na relihiyosong grupo sa kaharian. Lumaki ako sa luho na halos hindi maisip. Mga palasyong may sahig na marmol at gintong dekorasyon. Mga pribadong jet na nagdadala sa amin sa Paris at London para mamili. Mga mamahaling damit mula sa lahat ng kilalang fashion house. Mga katulong na agad tumutugon sa bawat pangangailangan ko bago ko pa man ito masabi. Ngunit lumaki rin ako sa isang ginintoang kulungan. Ang bawat bahagi ng buhay ko ay kontrolado ng mga lalaki, ng tradisyon, at ng interpretasyon ng Islam na walang puwang para sa tanong o kalayaan. Isang buhay na puno ng kontradiksyon. Ang aking pagkabata ay puno ng kabalintunaan. Naglalakbay kami sa buong mundo, ngunit nakikita ko ito mula sa tinted na bintana at sa likod ng mga bodyguard. Mayroon kaming mga bahay sa pinakamagagandang lugar sa mundo, ngunit hindi ako kailanman pinahintulutang maglakad ng mag-isa sa dalampasigan o sa parke. May access ako sa pinakamahusay na edukasyon na kayang bilhin ng pera. Ngunit may mga asignatura na mahigpit na ipinagbabawal, paghahambing ng mga relihiyon, pilosopiyang kanluranin, at feminism. Nag-aral ako sa pinakamahusay na pribadong paaralan sa Saudi Arabia, laging may kasamang bodyguard at tagabantay na nagmamasid sa bawat usapan at galaw ko. Sa edad na 16, ipinadala ako sa isang universidad para sa kababaihan sa Riyadh kung saan pinag-aralan namin ang panitikan, mga wika, at Islamic studies. Sa isang kapaligirang ganap na hiwalay sa mga lalaki. Mahusay ako sa pag-aaral, lalo na sa Ingles. At kalaunan, iyon ang magiging daan ng aking kalayaan at ng aking kapahamakan. Pag-ibig sa panitikan. Pinayagan ng aking pamilya ang aking pagmamahal sa panitikang Ingles dahil iniisip nilang praktikal ito para sa negosyo at diplomasya. Binasa ko ng walang tigil ang mga aklat nina Jane Austen, ang Bronte Sisters, George Eliot, mga babaeng manunulat na nagsulat tungkol sa kalayaan at kakayahan ng babae na pumili. Ang mga temang yun ay tumago sa aking kaluluwa na parang nakakulong, kahit hindi ko pa noon lubos maipaliwanag kung bakit. Isang kasal na hindi pag-ibig. Sa edad na 22, ipinakasal ako sa isang pinsan na halos hindi ko kilala. Isinaayos ng aking ama ang kasal upang palakasin ang alyansa ng pamilya at dagdagan ang yaman. 3 beses ko lamang nakita si Faisal bago ang aming kasal. Palaging may kasamang tagabantay. Palaging maikling pag-uusap na walang kabuluhan. Ang aming kasal ang pinakamagarbong kasal sa Riyadh noong taong yun. 10,000 bisita, milyon-milyong dolyar sa dekorasyon at bulaklak. Ang aking wedding dress ay mas mahal pa kaysa kinikita ng karamihan sa mga tao sa buong buhay nila. Ngunit pakiramdam ko ay isang mamahaling bagay na ipinapasa lamang mula sa isang may-ari patungo sa isa pa. Hindi ako isang babaeng ikinakasal dahil sa pag-ibig. Buhay bilang asawa, si Faisal ay isang debotong Wahhabi Muslim.
Naniniwala siya na ang babae ay ari-arian, hindi kapareha. Hindi niya ako binugbog, hindi yun angkop para sa isang taong may mataas na katayuan sa lipunan. Ngunit kontrolado niya ang bawat bahagi ng aking buhay. Sinusubaybayan ang aking mga tawag, pinaghihigpitan ang aking paglabas, paulit-ulit na sinasabi na ang layunin ko ay manganak ng mga anak na lalaki at panatilihin ang reputasyon ng kanyang tahanan. Sa loob ng 8 taon, namuhay ako ayon sa inaasahan sa akin, nagdarasal 5 beses bawat araw, nagsusuot ng buong nikab sa publiko, nagkaanak ng 2 lalaki, nagho-host ng mga pagtitipon ng kababaihang maharlika. Hindi ko kinwestiyon ang sistemang kumukulong sa akin. Mayroon akong lahat ng kayang bilhin ng pera. Ngunit wala akong anuman na kailangan ng aking kaluluwa, kalayaan, pagpili, dignidad, at pag-asa. Ang aking mga anak. Ang aking 2 anak ang tanging ligaya ko. Si Abdullah, 6 na taong gulang, ay seryoso at mapag-isip tulad ng kanyang lolo. Si Khaled, 4 na taong gulang, ay masigla at mausisa. Ngunit nakikita ko na ang sistemang sum-ire sa aking espiritu ay nagsisimula na ring hubugin ang kanila. Tinuturuan na si Abdullah na ang mga babae ay mas mababa, na ang halaga ng kanyang ina ay nakasalalay sa pagsunod sa kanyang ama. Ang aklat na nagbago ng lahat. Nagsimula ang pagbabago 8 buwan na ang nakalipas nang ang aking kuya na si Khaled ay bumalik mula sa pag-aaral sa Harvard. Isang gabi sa hardin ng aming pamilya, palihim niya akong kinausap. Mula sa kanyang jacket, inilabas niya ang isang maliit na aklat na nakabalot sa kayumangging papel. Itago mo ito ng mabuti, bulong niya. Basahin mo lamang kapag ikaw ay ganap na nag-iisa. Kung makita ito ng ama o ng asawa mo, hindi ko alam kung ano ang gagawin nila. Tinanong ko siya, ano ito? Sumagot siya, isang Biblia. Ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Sinabi niya sa akin, Amira, binabasa ko ito sa Harvard. Nakipag-usap ako sa mga Kristiyano. Lahat ng itinuro sa atin tungkol sa Kristyanismo ay mali. Ang aklat na ito ang nagbago ng buhay ko. Ang unang pagbasa ng Biblia. Kinagabihan, nang makatulog ang aking asawa, nagkulong ako sa aking banyo, ang tanging lugar na may kaunting pribasya. Umupo ako sa malamig na sahig na marmol. Binuksan ko ang aklat sa Ebanghelyo ni Juan. At nabasa ko, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. 3 oras akong nagbasa. Binasa ko ang tungkol kay Jesus, ginawang alak ang tubig, pinagaling ang mga may sakit, kinausap ang isang babaeng Samaritana ng may dignidad. Sa loob ng 30 taon ng pagtuturo ng Islam, hindi ko pa nakita ang ganitong larawan ng Diyos. Ang Diyos ng Biblia ay nakikipag-usap sa mga babae, pinahahalagahan sila, at pinakikinggan sila. Ang mensahe ng biyaya. Nabasa ko ang Sermon on the Mount, mapapalad ang mga mahabagin, mapapalad ang mga may malinis na puso, mapapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan. Ang mga salitang yon ay revolusyonaryo sa aking mundo. Hindi takot, hindi walang katapusang mga tuntunin, kundi biyaya. Nabasa ko rin, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay kaloob ng Diyos. Napagtanto ko na ang aking buong buhay ay ginugol sa pagsisikap na maging sapat para sa Diyos. Ngunit ang Biblia ay nagsabi, ang kaligtasan ay regalo. Ang panalangin na nagbago sa aking buhay. Isang gabi, lumuhad ako sa sahig ng banyo at nanalangin, Jesus, kung ikaw ay totoo, kailangan kita. Naniniwala ako na ikaw ang anak ng Diyos na namatay para sa aking kasalanan at muling nabuhay. Iniligtas mo ako, at sa sandaling yon, naramdaman ko ang kapayapaan na hindi ko kailanman naranasan sa loob ng 30 taon. Parang may yamakap sa akin. Parang napuno ako ng liwanag. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong tunay akong minamahal ng Diyos. Nahuli ako. Sa loob ng 5 buwan, lihim akong namuhay bilang Kristiyano. Hanggang isang araw, habang nagbabasa ako ng Biblia sa aking silid, biglang pumasok ang aking katulong na si Fatima. Nakita niya ang aklat, Holy Bible. Tumakbo siya palabas ng silid. Alam kong katapusan ko na yon. Ang hatol, dinala ako sa compound ng aking ama. Lumuhad ako sa harap ng mga lalaki ng aming pamilya. Tinanong ako ng aking ama, tinatalikuran mo ba ang Islam? Sumagot ako, naniniwala ako kay Jesus Christ bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Nagalit ang buong silid, at sinabi ng aking ama, hindi na kita anak. Ang parusa sa apostasya, pagtalikod sa pananampalataya, ay kamatayan.
Bukas sa madaling araw, ikaw ay papatayin sa pamamagitan ng apoy. Ngunit may nangyari. Kinabukasan, habang ihahagis na sana ako sa apoy, biglang dumating ang mga sasakyan. Dumating ang American Ambassador at mga opisyal ng gobyerno ng Saudi. Napag-alaman ko kalaunan, ang aking kapatid na si Khaled ay nakipag-ugnayan sa mga human rights organizations, embahada, at media upang iligtas ako. Kung ipapatay ako ng aking ama, magiging international scandal yun. Sa huli sinabi ng aking ama, dalhin ninyo siya. Patay na siya sa pamilya namin. Isang bagong buhay. 2 oras pagkatapos nito, nasa eroplano na ako papuntang Estados Unidos. Wala akong dala mula sa aking dating buhay, maliban sa Biblia. Hindi ko na muling nakita ang aking mga anak. Ngunit ngayon ay namumuhay ako bilang isang tagasunod ni Jesus. Ako ay nabinyagan sa isang simbahan sa Texas. At sinimulan kong tulungan ang mga babaeng tumatakas mula sa relihiyosong pag-uusig. Ang aking patoto, nawala sa akin ang lahat, pamilya, mga anak, bansa, kayamanan, at titulo. Ngunit natagpuan ko si Kristo. At si Kristo ay higit na mahalaga kaysa sa lahat ng nawala sa akin. Ang aking pangalan ay Amira. Dati akong prinsesa ng Saudi na hinatulan ng kamatayan dahil nagbasa ng Biblia. Ngunit iniligtas ako ni Jesus mula sa apoy. At ngayon ako ay anak ng hari ng mga hari magpakailanman. Naisip kong gawing sermon message ang kwento ni Amira, at nilapatan ko ito ng angkop na mga talata. Nagandahan kasi ako sa kwento ng kanyang buhay. Ito ang pinakapundasyon ng kwento ng kanyang buhay. Juan Kabanatang 8, talatang 32, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Introduction. Mga kapatid, gusto kong isipin ninyo ang isang eksena. Isang malawak na bakuran sa gitna ng disyerto. Sa gitna nito ay may malaking hukay ng apoy. Pinapatong ang mga kahoy. Binubuhusan ng gasolina. Nakatayo sa paligid ang mga lalaki, mga ama, mga kapatid, mga kamag-anak. At sa gitna ng bakuran ay may isang babae. Nakatali ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kasalanan, hindi pagnanakaw, hindi pagpatay, hindi pagrebelde. Ang kanyang kasalanan ay nagbasa siya ng Biblia. Mga kapatid, ang babaeng yun ay isang prinsesa ng Saudi Arabia. Mayroon siyang mga palasyo, pribadong eroplano, milyon-milyong dolyar, at kapangyarihan at karangalan. Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang kalayaan. Unang punto, ang mundong may lahat pero walang kapayapaan. Lumaki siya sa Karangyan, mga sahig na marmol, mga gintong dekorasyon, mga mamahaling damit, ngunit ang kanyang buhay ay kontrolado ng tradisyon, kultura, relihiyon, at ng mga lalaki sa kanyang pamilya. Hindi siya maaaring lumabas mag-isa, maglakad sa parke, at gumawa ng sariling desisyon. Mga kapatid, makinig kayo. Maraming tao sa mundong ito ang mukhang masaya sa labas. Ngunit sa loob ay nakakulong ang kanilang kaluluwa. Ito ang sinabi ni Jesus sa Gospel of Matthew 16:26, ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong mundo ngunit mawala ang kanyang kaluluwa? Ang prinsesang yun ay may buong mundo. Ngunit nawawala ang kanyang kaluluwa. Ikalawang punto, ang aklat na ipinagbabawal. Isang araw, may ibinigay sa kanya ang kanyang kapatid. Isang maliit na aklat na nakabalot sa papel. Sinabi ng kapatid, basahin mo ito kapag ikaw ay nag-iisa. Ang aklat na iyon ay Biblia. Mga kapatid, isipin ninyo ito. Sa maraming bansa, ang Biblia ay nakatambak lamang sa mesa. Ngunit sa ibang bansa, ang Biblia ay ipinagbabawal. Binuksan niya ang aklat at nagsimulang magbasa ng Gospel of John, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Habang binabasa niya ang tungkol kay Jesus, may napansin siya. Si Jesus ay nakikipag-usap sa mga babae, nagpapatawad sa makasalanan, nagpapagaling sa may sakit, at nagmamahal sa mga itinakwil. Hindi ito ang Diyos na kilala niya. Ito ay isang Diyos na nagmamahal. Ikatlong punto. Ang mensahe na nagpalaya sa kanya. Habang nagbabasa siya, natagpuan niya ang talata sa Epistle to the Ephesians 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay kaloob ng Diyos. Sa buong buhay niya, sinikap niyang maging sapat para sa Diyos. Nagdasal, nag-ayuno, at sumunod sa mga tuntunin. Ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng kapayapaan. Mga kapatid, maraming tao ngayon ang ganito.
relihiyoso, ngunit walang relasyon sa Diyos. Ika-4 na punto, ang panalangin sa gitna ng gabi. Isang gabi, nagkulong siya sa kanyang banyo. Lumuhad siya sa sahig, at sinabi niya, Jesus, kung ikaw ay totoo, kailangan kita. Pagod na ako sa pagsubok na maging sapat. Kung ikaw ang namatay para sa aking kasalanan, iligtas mo ako. At sa sandaling yon, may nangyari, isang kapayapaan na hindi niya kailanman naranasan. Ang kapayapaan na sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 14 versikulo 27, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sa sandaling yon, ang prinsesa ay naging anak ng Diyos. Ika-5 punto, ang presyo ng katotohanan. Ngunit isang araw, nahuli siya. Nakita ng kanyang katulong ang Biblia. At sinabi ito sa kanyang asawa. Dinala siya sa harap ng kanyang pamilya. Tinanong siya, tinatalikuran mo ba ang Islam? Kung magsisinungaling siya, mabubuhay siya. Kung magsasabi siya ng totoo, mamamatay siya. Mga kapatid, tahimik ang buong silid. At sinabi niya, naniniwala ako kay Jesus Christ bilang anak ng Diyos. Nagalit ang buong pamilya. At sinabi ng kanyang ama, bukas sa madaling araw, papatayin ka namin sa apoy. Ika-6 na punto, ang umaga ng kamatayan. Kinabukasan, dinala siya sa bakuran. Ang apoy ay nakahanda na. Nakatali ang kanyang mga kamay. Nakatayo ang kanyang pamilya upang panuorin ang kanyang kamatayan. Mga kapatid, isipin ninyo ito, isang prinsesa, ngayon ay isang bilanggo. Isang babae na may lahat, ngayon ay handang mamatay para kay Kristo. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 10 versikulo 39, ang nawawala ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong nito. Ika-7 punto, ang himala ng Diyos. Habang ihahagis na sana siya sa apoy, biglang dumating ang mga sasakyan. Mga opisyal ng gobyerno at mga diplomat. Ang kanyang kapatid ay humingi ng tulong sa buong mundo. Kung papatayin siya, magiging international scandal. At sa huli sinabi ng kanyang ama, dalhin ninyo siya. Patay na siya sa pamilya namin. Mga kapatid, ang apoy na dapat papatay sa kanya, ay hindi siya nakaabot. Sinabi sa Book of Isaiah 43:2, kapag ikaw ay dumaan sa apoy, hindi ka masusunog. Ika-8 punto, nawala ang lahat. Iniwan niya ang kanyang pamilya, kanyang bansa, kanyang kayamanan, at kanyang titulo. Hindi na niya muling nakita ang kanyang mga anak. Ngunit sinabi niya, mas mahalaga si Kristo kaysa sa lahat ng nawala sa akin. Tulad ng sinabi ni Pablo sa mga sulat sa Philippians 3:8, itinuturing kong walang halaga ang lahat kumpara sa pagkakilala kay Kristo. Conclusion, mga kapatid, may mga tao sa mundo na handang mamatay para kay Jesus. Ngunit sa maraming lugar, ang mga tao ay ayaw mabuhay para kay Jesus. Ang prinsesang yun ay nawalan ng lahat. Ngunit natagpuan niya ang kapatawaran, kalayaan, at buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay narito ngayon at pagod na sa relihiyon, pagod na sa kasalanan, at pagod na sa paghahanap ng kapayapaan. Si Jesus ay nagsasabi sa Matthew 28 minuto pasado alas 11, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga kapatid, ang prinsesang yun ay halos mamatay dahil sa pagbabasa ng Biblia. Ngunit sa atin, ang Biblia ay malaya. Ang Ebanghelyo ay malaya. Ang biyaya ng Diyos ay malaya. Ang tanong ngayon ay ito, nakahanda ka bang magsakripisyo para kay Jesus? Tatanggapin mo ba si Kristo? Magsilbing aral nawa sa atin ang kwento ni Amira, at maging inspirasyon natin ito. Tunay na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, binabago nito ang buhay ng tao, tinutuwid nito ang mga taong may maling kaisipan, at inililigtas nito ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Nakakahanga ang kanyang pananampalataya, hindi material na bagay ang nakasalang, kundi ang kanyang buhay mismo, pero walang takot niya itong hinarap. Sa harap ng mga umuusig, hindi niya ipinagkaila ang Panginoong Hesus, buong tapang niyang ipinagtapat na siya ay sumasampalataya kay Hesus. Wala tayo sa ilalim ng pag-uusig, malaya tayong magpahayag ng ating pananampalataya, walang pumipigil sa atin na puwersa mula sa labas, pero hindi pa rin natin nagagampanan ang ating mga gawain. Ang tanging kalaban lang natin ay ang puwersa na galing sa loob, ang catamaran, mahirap na kalaban nito. Pero sigurado namang magwawagi tayo dahil sarili natin ito at kaya nating kontrolin sa tulong ng Espiritu Santo.